Sa laban, tuluyan ng pinakawalan ni Guyan ang kanyang martial spirit. Nagkaroon ito ng spirit awakening at kasabay nito ay inilabas niya ang kanyang flaming dragon. Napakalakas ng paglabas ng kanyang kapangyarihan. Umabot ang naglalagablab na enerhiya sa paligid at tila sumabog ang buong lugar dahil sa lakas ng kanyang martial spirit. Namangha naman dito si Mia dahil ginamit na ng mandirigma mula sa vantage planes ang kanyang teknik. Nagulat siya dahil ibang antas na ang ipinapakitang kapangyarihan ni Guyan. Samantala, nakangisi si Gutang at tila natutuwa sa nangyayari. Mukhang alam niyang magiging mas matindi na ang laban ngayong inilabas na ni Guyan ang tunay niyang kapangyarihan. Tinawag naman ni Lin Chen ang pangalan ng ating bida habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Pagkatapos ng matinding pagsabog, makikita si Guyan na nakalutang sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nabalot ng apoy ang kanyang katawan at kapaligiran, habang nananatili siyang kalmado at kumpiyansa. Ginagamit ng ating bida ang kanyang isang martial spirit para labanan ang matinding pressure na pinapakawalan ni Guyan sa kanya. Patuloy na nagpapalitan ng matitinding atake ang dalawa habang sinusubukan ng ating bida na makalapit kay Guyan. Sinabi ni Guyan na may kalamangan siya dahil kapag inatake siya mula sa harapan ay siya rin ang nakakapinsala sa kalaban. Kaya walang pag-aalinlangan sumugod ang ating bida at nagpakawala ng malakas na atake kay Guyan. Nagulat si Guyan nang mabilis na lumipad patungo sa kanya ang espada ni Lin Feng. Agad niya itong sinalubong at nagtagumpay naman itong pigilan ang espada ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang apoy. Dahil dito, natawa lamang si Guyan at sinabing tila nagmamadali si Lin Feng na mamatay. Ngunit dahil sa kanyang kayabangan, nawalan ng focus si Guyan sa kanilang laban. Bigla na lamang sumulpat ang ating bida sa likuran niya. Dahil dito, buong lakas na sinalo ni Guyan ang pag-atake ng ating bida, dahilan upang tumalsik siya ng napakalakas sa arena. Habang duguan, nagulat sa takot si Guyan nang makita ang husay ng ating bida sa pisikal na pakikipaglaban, kaya nagtaka siya kung papaano niya nga raw itong nagawa. Pagkatapos, agad na ginamit ni Guyan ang Flaming Dragon type upang pigilan si Lin Feng sa paglapit sa kanya. Ngunit hindi ito gumana kay Lin Feng, na para bang walang epekto sa kanya ang kapangyarihan nito. Kasunod nito, umatake ang ating bida gamit ang kanyang kamao. Kaya ginamit ni Guyan ang kanyang Extreme Flaming Barrier upang depensahan ang sarili, ngunit hindi rin ito gumana at tinamaan pa rin siya ng suntok ng ating bida, dahilan upang tumilapon siya ng napakalayo. Matapos tumilapon si Guyan, agad siyang nakabawi at napamura ito sa ginawa ng ating bida sa kanya. Hindi matanggap ni Guyan ang nangyari kaya galit siyang sumigaw at muling pinakawalan ang kanyang mas malakas na kapangyarihan, ang Flaming Dragon Type 3 Ember Storm. Dahil dito, napalibutan ang ating bida ng kanyang teknik at nagdulot ito ng matinding pagsabog sa buong arena. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nagpakita si Lin Feng sa likuran ni Guyan habang pinagmamalaki nito ang kanyang Flaming Dragon Type 4. Kaya sa isang iglap, bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog, na ikinabahala ni Mia sa kalagayan ng ating bida. Kabaligtaran naman ng isang hangal, natutuwa pa ito dahil akala niya ay tuluyan nang namatay si Lin Feng sa pagsabog. Ngunit sa kabila ng makapal na usok, unti-unti nang nagulat si Mia dahil nakita niya ang ating bida na nakatayo at puno ng dugo ang kanyang kamao matapos nitong talunin si Guyan. Kitang-kita naman dito si Guyan na wala ng buhay at parang lantang gulay na lamang ang kanyang bangkay. Dahil dito, labis na nagulat si Gutang sa sinapit ng kanyang disciple. Kasabay nun, nagpalabas ng matinding killing intent si Gutang patungo sa ating bida at sinabi niyang dapat mamatay si Lin Feng ngayong araw. Agad naman siyang pinagsabihan na magpakita ng respeto dahil ito ay isang martial competition ng Yangzhou City. Ngunit kitang-kita ang galit sa mukha ni Gutang dahil sa pagkamatay ni Guyan. Samantala, nagulat ang mga tao nang malaman nilang namatay ang henyo ng pamilya Gu. May ilan ding nagsabing nagkamali sila sa paghusga kay Duo Mengyi dahil isa pala itong Vantage Warrior na sapat ang lakas upang mapasama sa top 5 o higit pa. Maya-maya, inihayag na ang mga susunod na laban sa paligsahan. Si Nolan Feng ay makakaharap si Wen Jian, habang nabigyan naman ng bye si Lin Chen. Kasunod nito, ipinahayag na magsisimula na ang round 4. Para sa susunod na laban, maghaharap sina Lin Feng at Mia.
Mukhang inaabangan na rin ng mga manunood ang laban dahil siguradong magiging kapana-panabik ito. Nagsimula na ang laban nina Nolan Feng at Wen Jiang. Agad na sinabi ni Wen Jiang kay Nolan Feng na mas mataas ang kanyang antas kaya dapat itong sumuko. Ngunit hindi naman nagpatalo si Nolan Feng at sinabi niyang magaling si Wen Jiang pero hindi ito sapat para talunin siya. Agad naman silang nagpalitan ng kanilang mga teknik. Pinakawalan ni Nolan Feng ang Being Fist habang ginamit naman ni Wen Jiang ang Sword Skill Locks Moon Slash. Nagbanggaan ang kanilang mga atake at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa buong lugar. Habang pinagmamasdan ng mga tao ang laban, sinabi ng isa na ang Golden Arms lamang ang maaaring tawaging Perfect Martial Spirit. Sa kasagsagan ng labanan, nagkaroon ng pinsala si Wen Jiang dahil sa patuloy nitong pagpapakawala ng kanyang kapangyarihan, hanggang sa tuluyang mapalibutan ng matinding enerhiya ang kanyang katawan. Habang si Nolan Feng naman ay kalmado lamang at patuloy na pinapalakas ang kanyang Golden Flame. Sa patuloy na paglalaban nina Nolan Feng at Wen Jiang, muling nagbanggaan ang kanilang mga atake. Bagamat nasa ikalawang antas ng vantage si Wen Jiang, mas mataas pa rin ang kanyang realm kaya naging matindi ang laban. Ngunit mula simula hanggang wakas, Bullying Fist lamang ang ginamit ni Nolan Feng. Samantala, sa bawat suntok na natatanggap ni Wen Jiang, napipilitan siyang umatras dahil nagsimula ng damyugo ang kanyang mga laman loob at hindi na niya kayang ipagpatuloy ang laban. Sa huli, napilitan ng sumuko si Wen Jiang at sinabi niyang ibinibigay na niya ang panalo sa kanya. Namangha naman ang mga tao sa galing ni Nolan Feng at sinabi nilang talagang kahanga-hanga ang mga tao mula sa Castellan area. Pagkatapos nito, bigla na lamang sumuko si Mia sa laban nila ng ating bida, dahil alam naman niyang napakalakas ni Lin Feng at wala nga raw siyang laban dito. Kaya agad namang sinabi ng matandang tagapamagitan na sa ganoong pagkakataon, oras na para sa final. Kasunod nito, tinawag na sina Nolan Feng, Duo Ming at Lin Chen upang pumunta sa main ring ng magkakasama. Ipinaalam din sa kanilang tatlo na ang sinumang mananatili hanggang sa huli ang siyang magiging panalo. Mukhang nasasabik naman ang ama ni Nolan Feng sa magiging resulta ng laban. Habang naghihintay ang mga tao sa magiging resulta ng final, may ilan na naniniwalang si Nolan Feng ang magiging panalo dahil taglay niya ang Spirit of Golden Arms. Ngunit may isa namang nagtanong kung alam ba nila kung anong spirit ang taglay ni Lin Chen. Samantala, napaisip si Lin Feng kay Nolan Feng na pagbabayaran niya ito sa ginawa nito noong gabing iyon. Ayon kay Lin Feng, itinaboy ni Nolan Feng ang kanyang kapatid at ama mula sa pamilya Lin at sinubukan silang patayin, kaya gagantay siya rito. Sinabi naman ni Nolan Feng sa ating bida na magaling ang kanyang mga kasanayan. Kung papayag itong sumama sa pamilya Nolan, tutulungan niya itong maging bahagi ng pamilya at personal niya itong gagabayan sa pagsasanay. Nagtanong naman si Lin Feng kung siya ang gagabay sa kanya, na agad namang narinig ni Lin Chen. Sumagot si Nolan Feng at sinabi niyang siya mismo ang gagabay kay Lin Feng. Sinabi rin niyang dapat nitong malaman na bihira ang ganitong pagkakataon at siya ang magiging unang tuturuan niya. Ngunit biglang tumawa si Bai Yuanhao at sinabi kay Nolan Feng na mag-isip muna bago magsalita. Kasabay nun, bigla na lamang itong pumunta sa stage ng arena. Hindi naman ito maintindihan ni Nolan Feng at tinanong kung bakit ito mayabang. Sinabi ni Bai Yuanhao kay Nolan Feng na isa lamang siyang maid sa Imperial City, ngunit umaasta siya na parang prinsesa sa Yangzhou City. Dahil dito, agad na sumagot si Nolan Feng at sinabi nitong tumahimik ito. Sinabi naman ni Bai Yuanhao na mukhang hindi siya masaya sa sinabi nito. Lalong nagalit si Nolan Feng at tinawag si Bai Yuanhao na isang aso. Tumawa naman si Bai Yuanhao at tinanong kung kinikilala ba nito ang mababa nitong katayuan. Dahil sa sinabi nito, nagalit ang ama ni Nolan Feng at sinabi niya kay Bai Yuanhao na paano nito nagagawang magsalita ng ganoon kay Nolan Feng. Ngunit pinatigil sila ni Bai Yuanhao at sinabi nitong tumahimik sila. Sinabi ni Bai Yuanhao na isa lamang si Nolan Feng na kastelan ng Yangzhou City at kaya niyang madaling wasakin ang pamilya nito. Dahil dito, agad na humarap si Nolan Bai at sinabi niyang gusto niyang makita kung paano nito wawasakin ang kanyang pamilya. Ngunit agad na pinatigil ni Nolan Feng ang kanyang ama, at sinabi dito na siya na nga raw ang bahala dito. Samantala, tinanong ni Nolan Feng si Bai Yuanhao kung ano ang ginagawa nito sa Yangzhou City.
Sagot naman niya, narito siya para maghaiganti. Sinabi ni Bai Yuanhao na wala na itong pakialam sa iba at pinapababa niya sila. Dito naman nagtanong si Lin Feng kung sino ito at kung sino ang akala nitong kaharap niya. Agad namang sinabi ni Bai Yuanhao kay Mia na hindi maganda ang napili nitong lalaki. Bagamat hindi masama ang lakas nito, hindi raw ito marunong sumunod. Dahil dito, pinigilan ni Mia si Duoming at sinabi nitong malayo pa ang lakas nito kumpara sa kanyang kapatid. Ngunit sumagot si Lin Feng na nagmamadali lamang ito sa paghuhusga. Nagtanong naman dito si Nolan Bai, kung may kinalaman ba ito kay Mia. Naiinis naman na sumagot si Bai Yuanhao at sinabi niyang hindi niya akalaing may isang tao mula sa maliit na lungsod na mangangahas na magsalita sa kanya ng ganoon. Nagulat si Qiu Yuanhao nang malaman niyang si Bai Yuanhao ay kabilang sa pamilyang Qiu. Ipinaalala ni Bai Yuanhao na noong araw, napakalakas ng mga miyembro ng pamilyang Qiu at taglay nila ang makapangyarihang martial spirit. Ngunit natakot ang pamilya Nolan sa mabilis na pag-angat ng pamilya Qiu. Dahil dito, nagpadala sila ng mga piling mandirigma upang salakayin ang pamilya Qiu at muntik nang malipol ang buong angkan. Dahil sa nangyari, nais ni Bai Yuanhao na makapaghiganti. Kaya bigla na lamang sumigaw si Nolan Bai upang patigilan ito sa kanyang pagsasalita. Ngunit pinaalalahanan siya ni Bai Yuanhao na huwag maging padalos-dalos upang manatiling ligtas ang pamilya Nolan. Sinabi rin niya na kung magpapatuloy ang gulo, maaaring wala ng pamilya Nolan sa Yangzhou City kinabukasan o sa makalawa. Nagulat si Nolan Bai at nagtanong kung talagang may malakas na pinanggalingan si Bai Yuanhao. Samantala, tinawag ni Nolan Feng ang kanyang ama upang pigilan ito. Hindi umatras si Nolan Feng at diretsahan niyang hinarap si Bai Yuanhao. Sinabi niya na hindi siya naniniwalang may lakas loob itong patayin siya. Sumagot naman si Bai Yuanhao na hindi niya papatayin si Nolan Feng, ngunit kaya niya itong ipahiya sa lahat. Dumating siya sa Yangzhou City upang ipakita ang tunay na lakas ng pamilyang Qiu. Pagkatapos, hinarap ni Bai Yuanhao sina Nolan Feng, Qiu Lan at Lin Chen at hinamon silang tatlo na sabay-sabay siyang labanan, at mapanuyan niya ding sinabi na katawa-tawa ang mga tinatawag na henyo ng Yangzhou City. Pinayuhan ng ating bida si Bai Yuanhao na maghintay na lamang hanggang matapos ang kompetisyon bago mag-iganti, ngunit binalaan niya itong huwag nang makialam sa kanya at sa kanyang mga ginagawa. Sa halip na umatras, pinili ni Bai Yuanhao na harapin si Lin Feng. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang Spirit Awakening upang palakasin ang kanyang sarili. Ipinagmamalaki niyang madali niyang kayang talunin si Nolan Feng at hindi niya ito hahayaang basta makaalis. Kasabay nito, pinakawalan ni Bai Yuanhao ang kanyang undefeated golden body, habang bumabalot sa kanyang katawan ng matinding gintong enerhiya. Pagkatapos, sinabi niya na hangal si Nolan Feng at kaya niya itong patayin, ngunit ayaw niyang matapos agad ang laban dahil gusto niyang magtagal ang paghihiganti niya. Kasabay nun, inilabas ni Bai Yuanhao ang kanyang 5 elements shake at sumugod naman si Nolan Feng gamit ang kanyang bullying fist. Malakas ang naging banggaan ng kanilang mga kapangyarihan at yumanig ang buong paligid. Nang tamaan ang kamay ni Nolan Feng, agad niyang sinabi na ito na iyon at sinubukan niyang basagin ang depensa ni Bai Yuanhao. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa halip, ipinakita ni Bai Yuanhao ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Namangha si Lin Chen at sinabi na talagang napakalaking bentahe ni Bai Yuanhao bilang isang mandirigma, habang si Nolan Bai naman ay nag-aalala ito sa kalagayan ng kanyang anak. Samantala, si Bai Yuanhao ay tila hindi man lang nabahala at tinanong si Nolan Feng kung ano ang kanyang nararamdaman sa kanyang lakas. Tumugon lamang si Nolan Feng ng isang maikling tunog habang nagkaroon ito ng pinsala sa kanyang buong katawan. Kasabay nun, naghamon si Bai Yuanhao at sinabi kay Nolan Feng na oras na nito para lumaban. Hinamon niya si Nolan Feng at ang kasama nitong dalawa na magsama-sama, dahil gusto niyang turuan sila ng leksyon at ipakita kung sino talaga ang tunay na henyo. Sumagot si Lin Feng na sobra lang ang yabang ni Bai Yuanhao sa Yangzhou City. Ngunit sinabi ni Bai Yuanhao na dahil sa tapang ni Lin Feng at pagiging tauhan niya, palalampasan muna niya ito. Hindi niya papatayin si Lin Feng, pero parurusahan niya ito at sisirain ang mukha nito. Agad namang kumilos si Lin Feng at sinabi na palagi nitong binabanggit ang salitang tauhan, kaya malamang ay sanay na itong maging isang tauhan.
Habang nagkakasagutan sila, naghanda na rin si Bai Yuanhao para sa susunod na pag-atake. Sinabayan naman ito ng ating bida. Agad niyang hinarang ang suntok ni Bai Yuanhao at sinabi na lumayo ito. Hindi nagustuhan ni Bai Yuanhao ang ginawa niya at sinabi na wala itong karapatang saktan siya. Sumagot naman si Lin Feng kung totoo ba na hindi niya kaya. Kaya agad namang kumilos si Lin Feng nang napakabilis na hindi man lang nasundan ni Bai Yuanhao. Ngunit nagawa pa rin ni Bai Yuanhao na salagin ang atake ng ating bida, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha na hirap ito. Dahil dito, napangiti na lamang si Lin Feng, at dali-dali niyang nilagyan ng aura ang kanyang sandata, at bigla na lamang itong sumugod ng patalon papunta kay Bai Yuanhao. Kaya labis na lamang ang pagkagulat nito, hanggang sa nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa buong arena.